Welcome to Sex! Chip and... Chikahan started! Uy, grabe. Grabe. Nasaan tayo? Nasa hospital. Happy Thursday to everyone. If you are new here, you can catch us on YouTube, Facebook, and Spotify. Uy, alam nyo. Ano? Pagod? Wala. Kung inaakala nyo tapos na kami sa podcast na to, hindi pa. Busy lang kami. Oo. Pero hahanap ng paraan. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. So bago tayo dumako sa ating topic. Sa ating topic na to, bigyan natin ng shout out yung mga taong sumusuporta, nakikinig sa atin. Laging nakikinig. Magpasalamat ka naman. Thank you po sa mga sumusuporta at palaging nakikinig sa hindi ko maintindihan kung bakit meron pa din nakikinig. Pero very thank you. Yes. Very thank you. Very thank you very much. Super thank you, duper. Salamat. Basta yun. Salamat. Gets nyo na yun. Oo. Kasi baka akala nung iba, siguro kaya nagsusum tong tatlong ugok na to kasi patapos na yung podcast sila. Hindi po. Kaya pa ho namin ito. Nakagos lang talaga sa lang talaga. Mahirap lang talagang magtugma-tugma ang schedule. Kaya nag-Zoom. Tsaka namimiss ko na yung natin, yung pinagsusutan talaga natin. Bright Hub PH. Shout out to Bright Hub PH. Balik kami soon. Lapit na. We miss you. Chat namin kayo kung magpapaschedule na kami. Share nyo pa din tong episode na to. Kaya nga, kahit hindi kami dyan. Mimiss na namin yung mamon nyo. Tsaka yung kape. At saka yung kape. Unlimited coffee. Unlimited coffee. O sa mga estudyante na mga listeners namin, if you want a place to study na tahimik, cozy, may free-flowing coffee. At saka tostadong mamon. Bright Hub PH is the place to be. Napakabilis ng internet, tsaka makaka-aral ka talaga doon. No? Kung ako estudyante, doon ako mag-aaral. Dati kasi nung panahon natin, walang mga ganyong place. Sa library lang talaga. Wow, library. Masipag kay. Oo, syempre. In between yan eh. Oo, yan eh. Constantine yan. Library, tapos bar, ganyan. Ano pag-usapan natin ngayong hapon na to? Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa pera. Uy! Gusto ko to. Diba? May pera pala eh. May ayaw ng pera? Walang may ayaw ng pera. Oo naman. Pero syempre, may mga paniniwala kasi, yung mga laypersons, yung outside ng medicine, na basta doktor ka, mayaman ka. Yan. Applicable ba sa inyo? Kasi sa akin, parang hindi ako doktor kung gano'n. Hindi ata natutugmay sahod ko sa iniisip nila. Hindi, very timely yan. Kasi kaliwat ka na naglalabas sa social media ngayon na bawal ka daw sumimangot. Bakit? At sa ospital. Sa ospital. Bawal magtaray. Bawal ka magtaray. Magulong lang talaga yung mukha ko. Buti na lang, di ako taga Laguna. Tsaka isa pa, may bagong naglabas ng issue. Itong kapatid nitong pinapanood mo. Di ba, yung ibang tao, Netflix and chill. Okay. Ikaw? Ito ba? Chill ka, di ba? Ikaw? Oo. Pero dati yun. Ngayon wala na masyadong bagong episodes. Dahil pero sa sex na. Kaya, ganda. Gusto ko yun Busy na sila na manood at makinig ng sex. Ganda. Dahil dyan, naglabas yung kapatid nung pinapanood mo Okay, sabi niya, mag-resign na lang kayo. Ang mga doktor daw. Mga healthcare workers. Bakit? Kasi responsibilidad daw natin yun. So, pinasok daw natin to. So, kung hindi kaya, resign na lang. Okay. Ang bilis mo naman. Papigil ka naman. Hindi na yung glitter ko. Ganun. Joke lang. Hindi na yung glitter niya. Kasi hindi. Totoo yun. Do we do this for money?
Or... Hindi. Yun nga. Di ba, mula episode 1, yun na yung sinasabi natin, na hindi tayo nagdoktor para sa pera. Nagdoktor tayo para sa serbisyo, para sa patients. Di ba, for our advocacy. Anong specific na in-depth topic natin ngayon? Bakit we are going to explore the road less traveled, which is money. Money talks okay. For this episode. Kasi parang naisip ko lang, yun nga, yung parang masyadong nase-sensationalize or masyadong ang paniniwala talaga ng mga tao, basta pag doktor or nag-doktor ka, maraming pera dyan. Mayaman. Kikita ka ng limpak. Oo. Kasi parang usually, yun yung perception talaga ng mga tao na outside ng medicine, pag hindi mo nakakasalumuha talaga yung mga doktor, halimbawa, hindi mo sila kilala personally, ang tingin nila sa'yo, mayaman yan kasi doktor yan. Ganon. Diba? Parang dalawang profession ang nandyan eh. Parang yung pagiging abogado at pagiging doktor. Kaya yung mga matatanda dati, gustong-gusto nila pinupush yung mga anak nila na mag-doktor ka, kasi mag-abogado ka. Feeling nila ang mag-aangat sa'yo sa laylayan. Parang dalawang profession na yun yung nasa pedestal ng mga tao na, itong mga to mayaman to, kaya nakapag-doktor to, kaya nag-abogado to. Which is, Uy, shoutout natin. Dami nating listeners. Meron tayong mga listeners na abogado. Attorney! Magandang hapon! Magandang hapon po, attorney. So, ikaw nang bahala. Hindi namin hahawakan at itatouch kung filthy rich ba pagka Doctor of Jurisprudence. Mga abogado. Kayo na yun. Pero i-comment down nyo na lang dyan kung totoo ba. Ganun din ba ang inyong kung sa amin medyo may hindi katunayan na lahat ng doktor ay mayaman. Baka naman sa inyo totoo. Oo. Kung ganon, baka naman. Sa inyo ba, tingin nyo ba, mayaman ba yung mga doktor? Kumbaga, yung mayaman ba talaga ang isang, halimbawa, may mga listeners tayong med student or halimbawa, mga college na nagbabalak nilang, parang siguro factor yung... Si QG na naman to. Hindi, syempre parang factor din kasi. Syempre, para ma-secure ang future, syempre yung career path na tatahakin mo, pwede ba nating sabihin na secured ang buhay mo pag nag-doktor? Di ka magugutom. Totoo yun. Di ka magugutom. If you're a doctor, yung question mo, himayin natin. Sabi mo, kung doktor ka, you're asking me kung mayaman ka. Ang sagot ko dyan, depende sa'yo. Sabi ko nga kay Joy noon dati, if you really want to be filthy rich as a doctor, sigurado ako may negosyo ka. But if you're going to simply as a doctor, yung doctor ka lang talaga yung talagang kikater ka sa patients, mag-a-admit ka, yung mga ganun. As in, doctor duties. Doon? Hindi ka magugutom. Kumbaga, hindi sapat lang. Uy, tapatin na natin yan. Ang pagiging doktor, yan? No work, no pay. Ano ibig sabihin? Kahit na, when you're in private practice, o sabihin natin, surgeon. Okay. Hindi kita pag-operahin, hindi wala kang kinain. Oo, wala kang kukuhan. Wala kang makikitain pera. Halimbawa, OBGYN. Walang nanganak, walang magbubuntis. Oo. Halimbawa, nasa bakasyon ka. No work, no pay. Wala kang pasyente. Wala kang makikita. Kahit yung mga, OPD. Diba? Usually, ang bayad sa atin dyan, either per oras or per patient. It depends kung ano yung contract mo. Pero kung halimbawang per patient yan, lugi ka pa sa rent sa clinic. Totoo yan. Sa tao mo pa. May nakita akong post sa Facebook. She's a pediatrician. Tapos pinost niya, yung checking dumating sa kanya, na binayad sa kanya ng HMO. Ay, naku, yung mga HMO. Agree naman ako dun. Chineke sa kanya. Magkano yun, mami? 200 pesos. Buti nga sa kanya, 200. 260? Buti sa kanya. For ilang yun? Gano'ng katagal? Buti sa kanya, 3 200. 3 months ba bago dumating? 3 months dumating ilang sa kanya. Patient? Isang pasyente ba? 276 patient. Ay, buti nga. 200 yung kanya. Dumating sa akin dati, 100 lang. Naka-check pa din? Oo. Wow. Kaya nga. Parang lugi ka po sa pamasahe sa pag-i-end ka siya yung... Kaya doon ako na sa mga... I-gcash nyo na lang. Pwede mag-gcash na lang, diba? Kasi yung mga pasyente minsan, hindi naman lahat. Pero pag may card kasi, masyadong entitled na yung iba. Which is correlate natin dun sa bawal na magtaray. Kasi, sabi nga,
yung respect tsaka yung it goes both ways. Hindi lang healthcare worker, hindi lang pasyente. Kasi minsan yung healthcare worker, naiintindihan naman nila yung mga pasyente, pero pasyente minsan, sila na yung nagsusungit. Pero I think we can factor that sa hindi sila aware na ganun. Kasi parang I think as a patient or as a client sa HMO, ang minorket kasi sa kanila is ito yung coverage, no? Meron kayong, sabihin natin, 250,000 na pwede nyong ma-remit or magamit for hospital services, care of HMO. Hindi, kumbaga, yun yung perspective nila na, okay, may 250 ako, so pwede akong gumamit ng, diba? Yun nga, kulang ang explanation from the side of the HMOs, and then we can't blame them naman kasi gusto nilang kumita lang. Na parang I've talked to some of the agents ng HMO, and they're really after the sales. Sino bang hindi? Sino bang hindi? Kasi they go by commission. So the more na may mabenta sila, the more na may kumuha sa kanila, the more nakikita sila. Ngayon, yun nga, yun sa part ng patients naman, ang explanation sa kanila, medyo tip of the iceberg lang talaga. Hindi kita. Meron mga patient na hindi nila alam na ang coverage lang ng card nila ay inpatient lang. Meron naman ang iba, hindi nila alam pang OPD lang or pang ER. Yung mga specific cases. So, minsan maaawa ka din naman sa mga patient na parang, kasi asa sila na covered ako ng HMO. Kasi yun nga, ang problema, hindi sila na-explain or hindi masyadong na-explain sa kanila na may specific ganito. Kasi nandun yun sa fine print, yung hindi natin binabasa. Oo. Sa laro na lang di ba? May terms and condition na ating accept. Hanapin mo lang yung dulo. Check next. Scroll. I agree. Next page. Hindi po in-explain namin. Nasa kontrata po yun. Di pag binalikan mo, nga. Di ba? Yun yung problema sa mga HMOs. Pero, balik tayo dun sa sobrang baba talaga ng nakukuha ng doctors doon. Ngayon ba, anong range ng, let's start sa OPD. Ano bang range ng professional fees ngayon? For example, sa atin. Per consult? Per consult. Usually, parang, since nasa province, ang alam ko pag province, minimum na niyan is nasa 600 to 800. Depende sa, anong tawag doon? Sa rank natin. As a doctor. Siyempre, kung may specialization ka, mas mataas yung rate mo. Pero pag halimbawa sa Manila, iba na yung parang 1,001 na nga sa Manila eh. Tapos bukod yung sa mga telemed, usually mga 500, 600 din. So again, ano yan? Pag private practice ka, you go by patient. Per patient. Pero pagka yung halimbawang i-hire ka ng hospitals, magkano nga per hour? Depende. Ang alam ko ngayon, ang alam ko, if you are, again, by rank, if you're a diplomate or a fellow of a specific society, pinakamababa na ay siguro mga 700 per hour, tapos meron pang umaabot ng mga 1,000 per hour. Ang mabigat kasi nito, there are companies na nag-aalok pa din ng, for example, 350 per... 200. Yun yung mahirap kalaban. Kaya mabigat ito, may kumakagat dyan. Yun yung mga, number 1, newly minted physicians. Number 2, yun naman yung mga physicians na did not go to residency. Di ba nakikita ko nga yung, di ba sa Facebook, meron kasali tayong group na parang doon tayo naghahanap ng mga racket or doon tayo nagpo-post kung may kailangan tayong mga relievers. Parang nakikita natin minsan sobrang lowball naman yung bayad sa doctor. I can't blame them kasi may tumatanggap pa din naman. Yun nga. Kaya nga parang makikita mo sa comments na parang huwag niyong tanggapin to kasi nasasanay sila na may tumatanggap. Pero naranasan ko rin yun before sa mga ng company. Diyos kung titingnan mong pasyente, more than 50. Tapos ang bayad lang sa'yo siguro mga 2,000, 3,000. Pakonsuelo sa'yo, pa skyflakes ka. Tsaka papancham. May pancham pa ba? Sesto. Mga ganyan. Yun yan. In general, if you are thinking na sobrang, grabe, doktor, itong yaman. Big time, grabe. Actually, magsunod ka ng alipin dyan.
Yayaman ng pagiging, kung doktor, sa pagiging Pwede mo siyang doktor. i-categorize eh. Okay. Parang Sige, first, yung mga first-gen doctors. Yung ikaw yung unang-unang doktor Ikaw sa lahat. family. Oo. Second, yung may mga minanang practice. Okay. Yung mga tatawag na anak ng Diyos. Ganyan. Mm-mm. So, kapag medyo mas Iba yung swerte, struggle, oo. medyo Tumatawa mas yung asawa swerte ko. Anak po ako ng Diyos. Pero depende yun, Tapos tayo yung first Okay tayo yung first gen. Kami yung, kita naman, no? Kami yung hikahos. Kami yung, pagod na kami. Ako po yung may minanang practice. Okay. Tumatawa yung asawa ko. Hindi, yung Diba? sa pagiging anak ng Diyos, depende pa rin naman yun. Yung minana mo namang practice ay align doon sa kinuha mong Di swerte mo. Swerte mo, sa'yo lahat yun. Pero kung hindi, di medyo hirap ka na. Lalo kung medyo malawa. Yung tatay mo, internal medicine, ikaw parang kinuha mo OB. OB, Oo. Diba? diba? Or pedya. Or anesthesia. Oo, diba? Parang pag yung depende pa din. Swerte din yun. Yun yung mga medyo may edge ng konti. Hindi naman ganun kalayon, pero may edge ng konti. Yung mga first gen, yun yung kailangan yung magsikap talaga. Kailangan yung kumayod kalabaw. Hindi kayo pwedeng mag-inarte. Kasi sabi ko nga, ito na yung sinabi ko sa nanay ko before na, Mama, kung mag-iinarte ako sa pagtanggap ng trabaho, kung pipili ako, syempre ang pipiliin ko, yung hindi tayo talo. Hindi naman tayo tanggap lang ng tanggap. I-ano nyo, i-gauge nyo rin kung worth it ba to? Worth it ba to ng yung time pagod mo? mo ba ay equal sa binabayad sa'yo? Worth it ba to ng skills mo? Kunin natin. Kasi, yun doon tayo magbi-build ng name eh. Tapos yung pag mga nakita nating pasyente, yun yung by spread ng parang word of mouth. So, kailangan yung sipagan. Tsaka, sabi nga, kailangan kung yayaman ka, meron kang side hustle pa eh. Well, I agree. Diba? Diba? Anak na nga nandiyan sa side hustle pa. Kaya nga. Di ba may mga, yung mga doctors kasi, pag tamad kang doktor, wala kang kikitain. Di ba kasi halimbawa, i-compare mo, ikaw, isa kang, halimbawa, ang affiliation mo is isang hospital. Ang compare mo siya sa halimbawa, isa kang doktor na ang affiliation mo is 10 hospitals, na wherein pwede kang makapag-admit ng 2 kada ano. Pero syempre, pagod ka dun kasi i-rounds mo lahat yun. Exactly. Or halimbawa, yung mga patients, syempre, halimbawa, sabihin natin yung mga, ang practice is yung ang makikita lang nila is mga 5-10 patients. Tapos, kunyari, sabihin natin kung 600 per consult, magkano lang yan? 6,000. I-compare mo kung, syempre, yung mga 10 patients lang yun for the whole day, relax ka dun. Benign yun. Pero compare mo dun sa umaabot ng 30-50 patients per day, para kang nilaspag dun. Oo. May rounds ka pa. Oo. Pero, ang balik mo doon, halimbawa, sabihin natin, ang bayad mo sa'yo, 500 lang, pero times 30, i-compare mo dun sa 600 na times 10. Diba? So, parang yun. Kung gusto mo talagang yumaman sa pagiging doktor, yung sa service, sisipagan mo talaga. Isa ba? Kung halimbawa graduate, marami akong nababasa sa Reddit na magre-residency sila, tapos kaso parang feeling nila sobrang saturated na parang malaki ba ang ROI sa ganito. Ang isang technique dyan, mag-sub-spec ka kung kailangan. Ang daming sub. Kasi totoo yun. Kasi ikaw na yung niche mo, hanapin mo kung saan talaga. Kagaya ng boss natin, siya lang ang talks natin. Diba? Saka yung isa, palya. Totoo yun. Hanapin niyo yung kung ano yung kung saan lugar kayo magpa-practice, hanapin niyo kung anong specialty yung nangangailangan. Halimbawa, kung anong kulang nila. Oo, kung anong kulang. Mga ganun. Kasi naalala ko, meron ako nakausap na resident. Medyo maedad na yung residente. And I asked him, bakit nag-residency ka pa at your age? Kilala ba namin? Oo, kilala nyo to. Ngayon sabi niya, ang sabi niya is, and this is actually true. Sabi niya, Dok, limitado lang kikitain ko pag GP ako. And the reality will bite you that part of that is true. Because, again, companies, some companies, are taking advantage na mag-aalok ako ng 350 per hour. May kakagat dyan eh. Lalo na yung mga GP. Kaya yung mga bagong, yung mga walang experience. Oo. Kasi may kumukuha, kaya sila patuloy-tuloy na nag-aalok. Ang kumukuha, yung mga kagaya nga nung nakausap ko na... yung mga kailangan ng racket. That's why I asked that guy. Sabi ko,
is that the reason why you're pushing sa residency? And he answered, yes, Doc. Kasi gusto ko pong may mas magbukas na pintuan sa pag-residency. Dadami talaga opportunity. Yeah. Now, if you're a doctor who's listening right now, ang palagi kong sinasabi, hindi ko naman sinasabing hindi ka magtatagumpay pag hindi ka nag-residency. I just don't know the formula because I don't... you didn't walk that path. Hindi ako galing dun sa path na yon. However, if you're going to residency, regardless of the specialty, one thing is for sure, more doors will open, more opportunities will come, and more doors, more opportunities equals more Saka network din yun. Kasi exactly. Yung mga society, mga ganyan. Connections din yun. And at the same time, you're giving something sa sarili mo na tumataas yung value ko because dumadami yung skills na kayong gawin. Learnings. Mas madami akong cases or exposures, etc. So yun yung sinasabi ko na if you are thinking na mas malaki ang kita after residency, my answer is yes. Now, tama yung sinabi ni Joy kanina that if you want to earn more, go more training. Mag-subspec ka, mag-sub-subspec ka pa para mas tumaas yung value mo as a doctor. Contrary naman, kung ikaw ay newly minted physician or if you're a general practitioner right now, I am not saying na hindi ka magtatagumpay. I just don't know the formula. Hindi ko alam kung paano. Pero I know some doctors. Some doctors. Successful As being a general practitioner, kilala ko sila. They are doing well right now. Pero yung practice nila remains kung nasan sila. Kumbaga. Pero hindi ko sinasabing hindi ka magtatagumpay. Again, they are successful kung anong ginagawa nila. But if you're thinking to go to residency and at the back of your head is that pag ba nag-residency ako, mataas ba yung ROI? The answer is yes. If you are masipag. Kasi ang pagiging doktor nga is no work, no pay. No pay. Di ka na mag-duty, di walang bayad. Di ka na masyente, di walang kita. Di ka nag-opera, di walang kita. Di ka nagpanak, di walang kita. Yun. Ayun, so punta tayo dun sa ganun. Since naungkat na yung mga ways of earning as a doctor. So kayo, usually, di ba yun nga, may mga pagmo-moonlight, mga consults. So sa practice ninyo, that's how you earn. Yung, primary income nyo is ganun, through consult. Mga PF, di ba yun? So yun yung ating primary income. Pero, ano ba to? Yung kung halimbawa may other, kayo? Sideline, ganyan. Alam ko, ito, meron. Di, ako na. Una sa lahat. First of all, just itong mga statement, again, I have nothing against being a general practitioner. Para lang malinaw, no? I am a doctor who condone, ano bang tawag dito? Yung discrimination to other doctors. Remember, we are one PMA, Philippine Medical Association. Nagkakataon lang na iba-iba tayo ng timing. Iba-iba tayo ng napipiling daan. Or inilalatag lang yung mga choices options na pwede nyong daanan. Kasi lahat naman meron GP, kung GP ka, meron kang pupuntahan. Kung nag-residency ka, meron kang pupuntahan. Kumbaga, ang tanong kasi is, kapag ba doctor ay mayaman ka, hindi. Kumbaga, sapat lang siya. Sapat. Nasa diskarte mo na kung gusto mong mas marami ang income mo. And siguro timing din. For example, yung kausap ko na doctor na yun, at that time kasi way back, meron siyang ibang priority, sinusuportahan yung kapatid, etc. Ganyan. So, hindi mo na siya makapag-train for himself. Okay. So, pina-prioritize niya muna. But right now, na okay na lahat, saka siya nag-training. Time na niya. Tapos sabi niya, gusto doon niyang kumita ng malaki. Sabi ko, it fits the story kasi gusto mong kumita ng malaki. Again, I agree. If you're a graduate of any residency, kita is much higher compared noong hindi pa nagtitraining. Tapos ngayon, natapos na lahat ng responsibilidad mo, ay di time na para sa sarili mo. Now, going back dyan sa question mo, sige, pagtanggol ko yung sarili ko. Okay. Kasi, yung mga side hustles. Una. Kaya ako po sinabi kanina, my father was a doctor. Ako po ay, yung sinasabi ni Joy, may minana po akong practice. And everything na ginawa ko in my career,
ay ano yan? Aligned. So, kay tito. Kung ano yung, kay daddy, kung ano yung pinili kong specialty din ng tatay ko para yung mga pasyente ng tatay ko, kukunin ko. Mama, yun nga, sabi ni Parang Joy. legacy. May continuity of care pati. Continuity of care for the patient and continuity of legacy ng tatay ko. So, and then sa community, kasi doon naman kayo nakatira. Yun yung pinaka-community. Kaya ako primary care practitioner, primary care specialist, family medicine specialist, is that yung tatay ko, doon nag-focus sa care. Sa primary care. Ngayon, side hustle, talagang nag-i-invest kami ng misis ko sa iba't nag-venture kami sa iba. Because, naniniwala kami na, again, yun nga yung lagi sinasabi sa kanya, kung hindi tayo mag-clinic, anong kinikita natin? Kung hindi tayo nag-grounds, anong kinikita natin? Kung hindi tayo nagturo, anong kinikita natin? Wala. Kasi no work, no pay. So, we had to venture sa coffee shop. You have to explore other ventures nga. Nagbaboy na din kami ng asawa ko. Ano ba? Nagsusupply na kami ng mga medical supplies para lang, again, maging side hustle. Passive income, kumbaga. Kasi nga, pag sa doktor, wala kang passive income. Oo. Kailangan mo maging active. Kailangan talagang mamasyende ka. Kailangan sigasig ka sa... Kanino ba? Natatawa ako. Sabi ko, kaninong sinelas? Hindi ko alam eh. Nakamedyas lang ako. Ano ba yun? Hindi masakit na yung paa ko. Magapo nung nag-grounds, nag-clinic. Ang sakit no? Sakit. Nakamedyas lang ako. Anyway, ano bang tawag dito? Saan ko ba narinig yun? Yung, that's why it's very, very draining. Ang pagiging doktor. Yung sa isang episode yata natin. Kasi, ano bang tawag dito? Narinig niyo yung issue na, yung doktor na yan, 5 minuto lang akong tinignan. Ay, oo, nakita ko yun, di ba? Di ba? 700 na agad. Ay, doon yung encounter, dun sa clinic, no, parang, hindi ko daw siya naresetahan, pero nagbayad siya ng PF. Kasi parang ang kwento ay, nakita na siya ng specialist. Okay. May binigay na gamot sa kanya. Pinastop yung gamot. Parang in-stop niya yung gamot. In-stop niya yung gamot. Hindi niya kinonsult. Parang pinapatake yung gamot for 6 months. Pero hindi niya tinuloy. Okay. Walang consult. Tapos, hindi siya nag-follow up sa doktor niya. Doon siya pumunta sa clinic. Okay, sa clinic mo? Oo. Okay. So, tinignan ko. Meron naman ng MRI. Tapos, parang, yung talagang specialty niya, doon talaga siya. If ever mag-reseta ako, same reseta din. So, parang, sabi nung relative, ano yun, pa-discount. Noon na-discount lang. Okay. Ganyan. Tapos, nung wala akong binigay na reseta, in-explain ko naman na, ma'am, actually, kung ano yung reseta sa inyo, ito din yung ibibigay ko. Plus, wala pa kasing 1 month na natitake yung mga gamot. In-stop na. Oo, walang advice. Okay. So, kung ako po sa inyo, itutuloy ko po itong binigay na gamot and then follow up po kayo kay doktor. Kasi nakita na pala kayo. Tsaka, siya na po yung specialist talaga dito. Pagdating sa counter kay secretary, bakit na siya magbabayad? Wala naman daw reseta ang binigay. Pagka nagigilty kayo? Depende sa pasyente. Kasi, oo nga, parang ganun. Parang, tingin mo. Ikaw, anong stand nyo na lang dun sa 5-minute consultation? And then, ang laki ng bayad daw. I think kasi yun yung kagaya din ng mga sinasabi nila is ang binabayaran nyo kasi dun is yung pinagdaanan nating years of knowledge. Years na nag-training tayo. Kasi ilang years yung kinain nga ng medicine sa buhay natin. Like sa atin kagaya 10 years, ganyan. Siyempre, hindi mo yung kumbaga, clinical eye. Di ba? Pagpasok ng pasyente, nakita mo yung presentation niya. So, kahit hindi mo siya busisiin talaga, alam mo na yung tatargetin na tanong, alam mo kung alin yung i-PPE mo. So, alam mo na siya. Compare mo dun sa halimbawa ay nagsastart pa lang na maano nyo yun if halimbawa naging patient kayo sa training hospitals, makikita nyo yun, syempre yung unang magtitingin sa'yo is mga clerks. Sa kanila talaga, as in, sobrang busisi lahat ng systems, skin, kahit halimbawa ang complain mo, masakit ang tiyan. So, halimbawa, sakit lang ng tiyan, pero mamaya, pinapaltek-paltek yung tuhod mo. Di ba may mga ganun? So, ganun yun. So, pagka halimbawang dumating ka na dun sa ang training mo is sobrang tagal na, halimbawa, natapos ka residency or ganyan, syempre, focused na yung PE and history mo.
So, parang hindi na din sayang sa time, di ba? Hindi na waste of time. May nabasa kong ganyan, parang quote siya, ang sabi ay, what may look like a few minutes to you or a few seconds to you took me years. Ganda. Yun. Parang ganon. Pwedeng pang reels na naman. Diba? Quotable quotes na Tama naman. naman. So, iisipin mo. Parang kasi ang reklamo nila, the amount of time, 5 minutes, sa kanila, mabilis na yon. Pero hindi nila kasi nare-realize na sa 5 minutes na yon, parang naka-program na sa atin kung ano na yung tatanong dating na natin. Hindi na lang kagaya ng clerks pa tayo na ano po ang ano nyo, ano po lahat talaga. Tapos pag pa-spell nga po ng mundo, pabalik. Yung 100 po, minus 7. Bawasan niyo po ng 7. Bawasan niyo pa po ng 7. Okay. Dok, may ingrown lang ako. Kailangan talaga yan. Yung tandaan niyo po sasabihin ko ha. Ball, pencil, banana. Okay. Mamaya po tatanong ko ulit. Tandaan niyo ha. Ako, sa akin, okay. Two-edged sword sa akin. Kasi, number 1, totoo yung sinasabi nyo. Years of training, years of sacrifices for you to become able na makita at mabuild your reflex and clinical eye mo na pagpasok pa lang ng pasyente. Alam ko ito na ano na to. Alam mo na agad ibibigay mong gamot. Kasi sa clinic, alam ko na din yung pag sinabi ng pasyente na ito yung problema niya, nag-iisip na agad ako ng isusulat. And if we're going to make everything quick, ang dali lang nun, okay, wait lang po. Tigil mo na yung sinasabi mo. Sulat na ako. Ito na po reseta. Ito na yung reseta. I'll charge you with this PF. Kaya lang, hindi yung tinuro sa atin. Oo. Hindi lalo sa family medicine. Lalo pag family medicine. You really have to, talagang ang haba. Ako kasi, bigyan ko kayo ng isang storya na parang pagdating ng pasyente, ang hapti ng sikmura, alam mo na agad yung bibigay mo. Sobrang, reflex na sa'yo na ang dami kong nakita. Sobrang dekahon. Sobrang, ito na yung nakita ko ng residency. Ganito bibigay mo. Ito yung bibigay ko. Kaya lang, ako, what I'm doing sa practice ko is that I am, talking to the patient, chinichika ko yung pasyente, I'm exploring kung kamusta sa bahay, etc. I'm building the relationship. You're building the doctor-patient relationship, strengthening the rapport, para masabi niya na, oo nga, no, I feel, para baliktad. Paglabas ng pasyente, at siningil ko siya ng, for example, halimbawa, siningil ko siya ng 700, baliktad, ang iisipin ng pasyente, mura 700 lang yun? Ganon. Instead na, pagka, wait lang, ito na po, inumin niyo po to, ganyan. Paglabas niya, mahal, saglit lang, 500 na. Mas mahal pa yung iniintay ko. Kung lalagyan mo ng konting sprinkle, ako, what I do is, alam na asawa ko na, sa chart, halimbawa, dumating yung pasyente, may dalang aso. Okay. Dudrawin ko may aso. O kaya, ano ba dito? Kulay pink na jacket. Sulat ko doon, pink jacket. Nakapagpasok ng pasyente, tita, bakit sa'yo yung pink jacket mo yun? Nung una tayo nagkita, ay naku, natandaan ni doktor, naka-pink jacket ako. O kaya, hindi ko na nadala yung aso ko. Paano nyo natandaan na may aso ako? Yung mga simple. Sinulat ko sa chart. Ganun ako eh. Kaya ako, I'm a caveman doctor. Ibig sabihin, I go the traditional way na chart pa din instead of EMR. Kasi, doon mo talaga na-personalize yung touch mo as a doctor na yung mga minute details ng pasyente, pag nababanggit mo sa kanila, it touches their spirit. Kasi nga, seen sila. Ayun. If you're a doctor and if you're listening right now, yun yung papayo ko talaga to really see your patient talaga. Nakita ko to, narinig ko to before sa mentor ko, na tingnan mo talaga yung pasyente, see their suffering, see their pain, explore their feelings. Wag mo siyang titingnan na sakit. Yun kasi yung usual, kaya parang siguro nafe-feel nung ibang patients na hindi sila masyadong naalagaan ng doktor. Kasi ang tingin nila ay ito yung may sakit sa puso, ito yung may asthma. Parang ganun. So, as a family physician, dun kasi tayo pumapasok na parang nakakatsikahan natin sila. Which is true. Which is nakakatsikahan din natin yung family nila. Diba? So, kaya parang minsan, mas yung mga nagrereklamo na patients na, 5 minutes lang ako nakita. I think, ang naging problema doon is yung pwedeng yung mga doctors is iba yung approach, iba yung naging, yung consultation na nangyari. Kasi, dun sa 5 minutes na yun, usually, pwede namang marami kang
nakita or nagawa as their doctor na parang, yun nga, na maa-appreciate nila yung way of talking, yung tone ng sa consultation. So, sometimes yun, also, diba? sometimes patients need to have someone to listen to them. Gusto lang nilang marinig sila. Gusto lang nilang, mailabas yung kanilang sentimiento. Gusto lang nilang makapag-chismisan. Pero yung, at the same time, huwag naman sasama yung loob ng ibang doktor. If, halimbawa, naipaliwanag mo na lahat, explain mo na from the start kung ano yung naging problema, kung anong dapat nilang gawin, nire-direct mo na sila, tapos masama pa rin yung loob nila kasi ganun yung singil mo, huwag na lang sumama yung loob nyo. Although, medyo nakaka-feel bad din siya sometimes. Pero kasi minsan yung mga pasyente, siguro may mga pinaglalaanan din silang kanila, tapos in-expect nila na ganito, ayun. Well, kasi yan, sa mga kapwa natin manggagamot, unawain talaga natin yung mga pasyente. Hindi, kasi totoo yan. That's the reason, and that's the importance of, sa atin, yung ginagawa natin, yung family assessment tools. We look at the screen, para alam natin kung may resources pa ba itong pasyente to, paano ba kumikita itong mga to. Look at the family map, para alam ba natin kung meron ba silang mga pwedeng paghinga ng tulong. So again, ang end point nito is mag-FM na kayo. Na maganda yun, Diba? Magbubukas po kami ng training ulit. Magbubukas po kami ng slot sa for mid-year. May mid-year na PM lang po kami sa page. Anyway, that's the importance of really, really seeing your patient instead of naiintindihan ko. Kasi ako, nagtitingin din ako ng ang daming pasyente. In an OPD, siguro mga 30 patients yan. And nagmamadali ka. Kasi, bawa, ilang oras ka lang naman magkukonsult. Pero take time to allot few minutes of laughter with the patient. Tapping their shoulders pagka gumaling sila. Very good or i-appreciate mo, wow, nagpagupit po kayo. Malaking bagay yan sa kanila. Now, for the patients naman na yung sikat ngayon, na ang biniblame. Kasi babalik na naman tayo dun sa vicious cycle na because of the post na ginawa na naman ni Sir kapatid na pinapanood mo ni Sir Tulfo. Babalik na naman dyan yung yung doctor shaming, healthcare worker shaming. Baka po ang problema ay yung sistema. Actually, baka po hindi po hindi po yung doktor hindi po yung pasyente, hindi po yung healthcare worker. Hindi po doktor kasi baka naman kasi parang biktima lang yung doktor, yung mga healthcare worker at saka mga pasyente. Ng sistema na naman. Sistema nito. Kaya nga. Diba? Kaya nga, sana you vote wise. Yeah. We did. Sana kayo din po. Sumisilay na po ang pagbabago. But that's important para ma-remind lang po natin sa mga pasyente natin na ang mga doktor po talaga naglalaan ng oras, atensyon para maalagaan po kayo, mapakinggan ang inyong mga hinanaing at ma-address po kung ano yung mga problema niyo. Ano pang pag-usapan natin? Yung tukol sa di ba yung, kasi nga, ang tawag to? Ang misconception nga is mga doktor is mayayaman. I think, kayo ba, maluho kayo? Usually halimbawa, sa material na bagay or sa experience, yung mga travel, di ba? May mga ganun. So, travel daw. Kayo, ano usually yung mga pinaglalaanan nyo na, syempre, yung mga nakuha yung pera sa pagtatrabaho. Siyempre, at the end of the day, kumbaga, you enjoy it. You enjoy yung nakuha mong pera. Anong gagawin mo doon? Nga namang bubulukin mo lang yan sa bangko. Diba? Siyempre, gagamitin mo yan. Bili ka ng Nintendo Switch. Yan. Tama. Ikaw, Joy. Ako proud ako na after residency, yung mga naipon ko, nakabili kami ng bahay. Diba? Dream ko yun, may bili ng bahay yung parents ko. So, ng bagong bahay. Sabi lang naman siya. Tapos tapos, hindi rin naman ako sobrang gastador na tao Parang, depende kung may extra, edi yun. Usually naman yung mga extra yung nagagastos. Minsan, may konti. Para sa mga hindi naman palagi. Ikaw? Ako? Magastos ako. Yun. No ifs, no buts, no? No inhibitions whatsoever. Tayo lang to. Tama. Papalastikin ko pa ba kayo? Ako, magastos talaga ako.
Kasi pag mga check-out, ganyan. Oo. Pag nasa-stress kasi talaga ako, retail therapist. Ayan. Kaya, hirap mo ma-stress eh. Nauubos yung TikTok. Nauubos yung pera ko sa TikTok na ba? Tsaka Check na yellow basket. Pagka yung mga concert, tsaka yung mga album, sinasendan ko siya ng link. Oo. Kaya pala, Tapos mga enablers pala dito. Tapos, marupok siya. Order din ako. Halimbawa, mga concert. Uy, Doxes, may concert si ganito, may fan meet si ganito. Okay, tara, VIP. Hindi kasi ang offer niya hindi doon lang tayo sa lower box, upper box. VIP tayo. Doon tayo sa may doon tayo sa may high buy. Yung mga high touch, yung may mga card. Hindi kasi, 'di ba kumbaga, nandun yung pera ko to. Kumbaga may anin ko boto. Diba? Pero syempre, may mga rin, na-i-invest mo siya sa ibang bagay. Yes. Important yun. Yung sa savings, ganyan. So, yung mga ganun, para rin naman sa invest mo siya sa sarili mo. Sige. Sige, invest mo sa... Ako, iba yung pinaglalaan. Ako, iba yung pinaglalaan. Hindi kasi, iba naman yung sa'yo. Kasi may family ka eh. May mga anak ako. Hindi, share ko lang sa inyo. Kanina lang pinag-uusapan namin mag-asawa na parang nung ina-itemize namin, sabi ko, bayad na yung tuition ni Alex. Okay. Bayad na yung tuition ni Havana. Kumpleto na yung gamit ni Alex. Kumpleto na yung gamit ni Havana. So, tapos sabi ko, nagpaparenovate tayo ngayon ng clinic natin. So, parang sabi ko, ang galing lang, no, na-allocate natin yung resources. And at the same time, habang kumpleto na lahat yon, we still manage to enjoy yung pinaghihirapan natin by, ayun nga, bumili ako ng Nintendo Switch. And at the same time, bumili yung asawa ko ng something na for her. So, yun, ang ending nito, before ako, bumili ng something para sa sarili ko, mini-make sure ko muna na yung responsibilities ko na fulfilled. Oo. Mahirap naman yung baliktarin ko. Diba? May switch ako, pero walang medyas yung anak ko. Diba? Kaya nga, parang, syempre, ganun talaga. Pero, diba, nga yung motto natin? God will provide. Pero ngayon, parang ayoko na muna isipin yung God will provide. Kasi parang nagkakaroon na kami ng second order change ng family. Parang nag-iba na ng roles. Ganon? Oo. Parang ako na yung nagiging primary provider. So, kailangan kailangan mag-adjust. Yes. Yun. Well, ano yan, tinuro sa amin ng mentor namin ni Mrs. na ang hirap kasing hindi mo naman ine-enjoy yung fruits of your labor. Ang hirap nun. Kaya, pero may fine line yan. Parang, sumusobra ba ako dun sa ine-enjoy and when healing the inner child ba yun? O palusot mo na lang? Sobrang mo, nagkasakit yung wallet. Parang ganon. Pero, on the other hand, wag naman yung masyado ding tipid din ng sarili. Ano ba yung luho mo na parang when it comes to this aspect, bigay mo talaga lahat? Ano yun? Concerts ba to? Ako, personally, food. Food. At saka yung mga usually yung mga experience, papuntang beach, yung mga ganun. Okay. Memories. Oo, memories. Kami ng misis ko, hindi ako, nakita nyo naman, hindi naman ako masyadong malaki. But, gusto kong matry gusto kong kumain na to. Try lang. Sama ka sa amin sa Thailand, pakain ka namin ng insect, okay lang? Insect? Wala naman sa checklist ko yan. Sabi mo, gusto mo matry. Pero wala sa... Memories yun. Tapos food. Oo. Balitaan nyo na lang ako kung ano lasa. Oo. Tapos imagining ko na lang, okay na ako doon. At saka, diba, bukod dyan sa mga luho natin, na usually yan yung last na pinagagastosan natin. Pero aminin natin, nasa doktor, ang dami talagang expenses. Alam mo yung hidden expenses, diba? Ano yung mga hidden expenses sa mga doktor? Tax. PRC, tax, society fees, BIR talaga conference. Kaya tropa ko na yan eh. Matatakot ka na lang sa BIR, nahabulin ka talaga. Hindi mo. Aminin natin, ang laki ng sweldo natin, ang laki ng kinikita, ang laki din ng tax. Yan yung hindi alam ng mga tao. Kung gano'n kalaki yung sahod mo, gano'n din kalaki yung tax mo. Diyos ko, nakakayak. Pag tinitingnan ko yung payslip ko, parang, pambili na to ng Sabi ni nanay ko sa akin, Nak, yung kinita ko
parang binayad natin sa tax mo. That's actually true. Kasi, pero hindi mo naman pwedeng hindi bayaran yun. Kasi nakabulin ka. Civic duty mo yan as a Filipino citizen. Di ba? Ganun yun eh. At mamili ka na lang, babayad ka, makukulong ka. Babayad. Babayad ka na Dali lang. naman. Diba? Hindi, at saka diba, sabihin natin yung mga society, ang daming bayadin sa society. Nagugulat nga ako eh. Nagbubutsi. Lalo kung kumuha ka lang, sige, yung mga kukuha ng sub. Ano lang yan, bawat sub mo ay may bayad. May sub-payment din. Diba? Ang mahal, sabihin natin siguro 1,000, pero ang malaki pa din noon. Pero parang kanina may email pa nga, laki nga nung nakita kong pero. O yung sinisingil. Oo, laki nga. Bakit ganun? Ang mahal. Nakaloka. Hindi ko nga binasa eh. Saka parang, may nakita ako. Parang blurred. Fina naman, ayoko. Additional fina naman. Blurred. Oo. Parang malabo rin sa lumin ko, hindi ko mabasa. Kaya nga. Diba? Kaya ngayon. At saka, ang alam ko, ako as a first-gen doctor, ang nagiging struggle talaga namin, magkakapatid, kahit doctor na kami, kahit graduate na kami ng residency, is yung pag-establish ng practice budget. Oo. Yun talaga ang pinaka-challenge for doctors, for new doctors. Kasi yung iba, akala nila, maglagay lang ako ng table dyan, pwede na ako mag-consult. Actually, hindi. Kasi ang daming kailangan mong process. Diba? Diba? Ano ka, DTI, BIR, taxes, tapos halimbawa yung license to operate to operate. Tapos yung building mo, dapat may building permit. Pag kumuha ka dapat ng DOH. Pag kumuha ka ng building permit, meron yung dadaan ka sa BFP, NVI, sanitation. Lahat. Tapos yung mga may soil, Diyos ko, tapos lahat yon may bayad. As in, hindi ka pa hindi ka pa nakakolekta para sa patient. Ramdam na pala niyan. Ramdam ko na. Yung pinagdaanan ko dati. Kaya. Diba? Gusto ko na. Alam mo kung kailan ko naramdaman yan. Tanda mo yung... Gusto ko na itigil to. Tanda mo yung nagkukompleto ka ng requirements, exit credentials mo ba yun? Yung time na yun. Yun yung inasikaso. Tapos, ramdam ko na kayo. Ito yun yung inasikaso namin ni Mrs. eh. Share ko lang. Kasi syempre wala naman akong mapag-sharean. Yung mga kapatid ko, oo, alam din naman nila ng mga ganyan. Pero Diyos ko, sabi ko, Mama, ang laki ng gasto. Totoo yun. It kept us awake. Kami ng misis ko. Sabi ko, kailangan talagang bayaran yan. Pwede hindi na muna yan. Hindi pwede. Hindi ka makakakuha ng occupation for, occupancy. Hindi ka makakakuha yan. Hindi ka makakapagsimula. Talaga. Nararamdaman ko siyang diba? Hindi, kasi bago ka makakolekta ng PF sa pasyente mo, ang dami mong bayarin. Totoo. Diyos ko. Tapos tatanungin ka kung, 700 na yun? Totoo yan. Ay, ilatag ko kaya lahat ng... Again, ano yan, let's go back to, for example, kung ikaw ay doktor ngayon, tapos kakatapos mo lang ng residency, it's a whole new level. It's a whole new life. It's a whole new life. Kasi your next problem will be, paano ako establishing your practice. Paano ako mag-establish ang practice ko ngayon? Hindi nga siya ganun kadali na pwede kang maglagay lang ng lamesa. Kumbaga, kung ganun kadali yun, edi yan. Hindi, kasi ako, naranasan ko din yan. Nagkataon lang na may konting advantage sa akin because meron na. Name recall. Si Dr. Paolo Pascua. Ay, anak ni Dr. Delphine Pascua. Hindi naman siya in an instant na pagka-snap ko. Lahat ng pasyente ng tatay ko ay pupunta sa'yo. Oo, hindi. Kasi ang tao, tatanungin niya, why, if I do trusted your father, why will I trust you? And you have to prove to them na katulad ka as possible ng tatay mo. Yun yung parang binibenchmark ng mga tao sa amin na parang, are you as the same as your father? Parang gano'n. And challenging yon kasi kailangan ko pa din, umabot kaya ako sa puntong matagal pa yung pinagtitiktok ko kaysa sa pinamamasyente ko. Ang clinic ko nun, di ba mami, 9 to 3, pero ang pinasyente ko lang nun, mataas na 5. Noon yun, nung nagsa-start ka. Tapos yun pa, yung sinasabi mo na yung mga requirements, yung mga building permit, etc. Pag hindi mo naman siya pinagdaanan, hindi ka makapag-start ng practice mo. So, you really have to go through the process, Bright Hub, hold the vision, trust the process. So, Bright Hub, malapit na kami bumalik. Pero that's actually true na parang, bago ka makapag-start nung full-blown na yung nakikita nyong malakas na practice talaga ng mga doctors na yung mga, na may sariling na may sariling clinic. Kasi minsan sasaktan ako, North.
kasi may mga ano kasi na magsasabi na, bakit eto si ganito mayaman na. Parang, pero kung titingnan mo kung kanino ka kino-compare, 10 years na siya in practice. Ang hirap nun. Okay, mother, umutang tayo sa kanya. Diba? Hindi, ang hirap nung i-compare mo yung, naranasan ko din yun diba? Yung you're gonna be compared to doctor na 3 dekada nang nagpa-private practice hindi pa kasama yung in-residency niya. 3 dekada na tapos ikino-compare ka dun sa... Yung ikaw ay starting na first-gen doctor ka. So, diba? For me, yan mo lang. Kumbaga parang enjoy the ride lang. Naalala ko, i-shoutout ko lang ulit yung Fast Care Clinic sa Victoria, Laguna, Dr. Mamerto Sueña. Kaka-renovate lang ng clinic. Congratulations. Congrats po. Congrats, may pharmacy na din si Doc. Wow. Di ba? Nag-renovate ng clinic. Success. Ano ba sunod? Laboratory na din. Di ba? Congratulations, Doc. Kinig ka lang sa amin para may viewers ka. Shoutout, Dr. Sueña. Anyway, but that's very important to really, may parating natin sa mga listeners at viewers natin yung dalawang sentimiento ng isang manggagamot na di naman po kami pumupunta sa isang clinic, papunta sa isang clinic or hospital to hospital na naka-helicopter. Wow. Hindi sana all, di ba? Pero at the same time, sa mga kapwa natin manggagamot na we do understand yung struggle. Oo. Lahat naman tayo dumaan dyan. Oo. Kahit anong specialty mo pa, again, if you're a general practitioner or you're a specialist, we do understand lahat ng ito. At kaya natin pinag-uusapan to kasi hindi lahat ng tao naunawaan to. Lalo na yung mga lay people, hindi naman nila naunawaan yung... Tsaka para na rin sa mga gustong maging doktor para hindi sila papasok na blind. Kasi kumbaga tayo, kagaya ko, first generation doctor ako sa family namin. Wala akong alam. Parang pumasok ko na, okay. Tapos ngayon ko lang natututunan yung mga ganitong, may mga ganito pala, na hindi siya ganun kadali. Kaya ako ginaguide ko to Oo. Alam mo, tanda ko yun, Joy. We had this talk, 1 a.m. sa Shell. Ako yung talaga nagsabi sa kanya. Kakapilang kami niyan. Kakapilang kami. Tapos, all of a sudden, yung mood nagbago. Di ba yung normal na conversation namin? Puro kalokohan. 90% kalokohan, 10% kalokohan pa din, tahimik lang. Pero kalokohan pa din. Kalokohang demure, ganyan. Ganon. Pero that talk, sinabi ko talaga sa kanya na, take the risk and go to private practice. Sige lang, i-build mo, nasa likod mo ako. Lahat ng kakailanganin mo, nasa likod mo ako. Lahat ng taong kakausapin mo, connections, lahat, gamit, etc. Nasa likod mo. Parang ang gusto nga lang sabihin natin dito sa episode na to is yung pagiging doktor is hindi niya talaga maisisecure na ikakayaman mo siya. Siguro, oo, comfortable yung buhay mo. Hindi ka talaga magugutom. Kasi talagang, syempre, ako, parang nung parang kung halimbawa wala mang pera or wala mang perang maibigay yung mga patient, usually nagdadala sila ba tinapay? Di ba? Pandesal, mga gulay-gulay, mga fruits. So, kung anong maiabot, usually kasi pagka talagang feeling ng mga pasyente is na pagaling mo sila or nakita mo yung hinaing nila, nagawan mo ng paraan, usually very grateful naman sila. So, kahit yung kumbaga parang minsan isusubo na lang yan, kaya mga pandesal, parang kung ano yung doktora, ito na lang yung kaya ko, parang gano'n. Siyempre nakaka-touch yun. Ako natutuwa ako kasi yung pasyente ko na ganyan, dalawa, ang binigay sa amin, isang bilaong malunggay. Wow. Tapos isang plastic na Yakult. Totoo yun. Pero sabi ko nga kay Missy, sabi ko, mukha lang yung malunggay, mukha lang yung Yakult. Pero pinaglaanan talaga nila para sa kanila, sobrang syempre, na sana nila yun. They're grateful, they're thoughtful. Kahit yung mga, di ba, yung mga biscuits, flakes, ganun. So again, if you're a doctor and you are enjoying this podcast, you may follow us on Spotify, Facebook, and YouTube. If you don't know what to search, we are Shift Ends Chikahan Started. And yung last part palagi ng podcast na to, dumako na tayo sa segment nating pinamagatang Sex Tips! O anong sex tips mo ngayong araw na to? Ako, ang sex tip ko ngayon ay, huwag makinig sa mga kapitbahay.
Kasi wala silang kapitbahay. Hindi, wag kayong makinig sa kapitbahay nyo kasi ang mga sakit, lalo yung mga ganyan, lalo kung mga health-related problems, case-to-case basis yan eh. So, kaya nandito kaming mga doktor kasi iti-tailor namin yung mga management namin according sa iyo mismo. So, yung pwede kay Doc Pao, pwedeng hindi pwede sa akin. Di ba? Totoo. Halimbawa, Ano? Shampoo. Head and shoulders. Elbow. Pero instead of asking your neighbors, always consult your doctors palagi. Para maganda ang kahihinatnan ng kondisyon na pinagdadaanan. Kasi may mga doctors naman na sabihin nila baka mahal, ganyan. Ang daming libre. Usually yung sa mga LGUs, RHU, mga CHO, libre doon ng consult. Pwede kayong pumunta doon. Totoo. Ako naman, ang sex tips ko. Ano sex tip mo? Enjoy life, smile daily. Wow! Diba? Totoo parang pang Bright Hub na Pang Bright, kasi namimiss ko na nga si Bright Hub. Parang panlagay sa pader, no? Kaya nga, tanggalin na yung all the vision. Ipapalitan mo na. Enjoy life, smile. Now again, if you're liking and enjoying this podcast, wag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa amin. And if you want to be heard, mag-comment lang kayo or mag-send kayo ng private message sa amin. We'll be more than happy to answer. Tapos pwede din kayong kung anong gusto yung topics na explore namin or topics na pag-usapan. You can suggest yung kung anong gusto yung pwede naming pag-usapan. Pwede. At yung sunod naming episode, promise, nasa studio na po ulit kami. So tapos na kami sa Zoom. Tapos na kami dito sa kung saan man tong lugar na to. Sa secret place. Balik na ulit kami dun sa studio namin. Kaya nga So with that, ako po si Doc Pao. And I'm Doc Ses. At ito po ang Sex Shift Ends. Chikahan Sare. Bye-bye. Bye!